po ang Presidential Broadcast Service. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Aksyon agad kay Comgen. Alamin ang agarang solusyon sa mga daing ng senior citizens. Aksyon agad yan kasama si National Commission of Senior Citizens Commissioner Ricardo Rainier G. Cruz III. Aksyon agad yan kay Comgen. Dito sa Golden Heart, puso para sa seniors. Okay, alauna na. Golden Heart na. Puso para sa mga seniors. So magandang hapon po sa mga nakikinig ngayon. At papakilala po ulit ako. Ako po si Commissioner Ricardo Rainier Cruz III, ang inyong anchor ngayong hapon. As a substitute po ni ating chairperson, Dr. Jean Loreche. So medyo nasa Visayas po siya ngayon. So, ngayong hapon po, magandang mga topics na naman ang didiscuss natin. Ang pinaka-importante po yung ating mga question and answer portion para po sa mga nagtatanong tungkol po sa mga reklamo o sa mga problema ng ating mga seniors. Pangalawa po, ang ating aksyon at solusyon sa mga binanggit pong mga problema. At ang pangatlo po, ang ating NCSC Reacts. Ito po yung mga reaksyon natin tungkol po sa lumalaganap na mga fake news sa ating pong media. Pero bagong lahat, nagpapasalamat po tayo sa ating Director General ng Presidential Broadcast Service, si Director Dindo Amparo Sanga, at kay Miss Marinela Texon, ang Station Manager ng Radio Magazine. So, shoutout muna, Chairperson Dr. Jean Loreche, nasa Bacolod City pala po kayo ngayon. At ito po, pati yung ating team NCSC na nasa Upper Class Tower, Quezon City at aming mga regional offices na bukas po ngayon at nakikinig. Shoutout din po sa mga taga-Bataan, particularly po sa municipality ng Orion, kay Corazon Paule. At thank you po NCSC, God bless you, mula kay Sheila Edna Tumamaw. Naku, ito pa, shout out po sa officers and members ng senior citizens ng Barangay Maunlad, Puerto Princesa City, Palawan Province. Newly elected po mula kay Indang Montecalvo. And thank you po NCSC from Bistec Bill 9 Senior Citizens Association of Gulod, mula kay Susan Kison Cooper.
Ito pa isa. Thank you po NCSC for all the projects para sa mga seniors, lola at lolo. Thank you also for CSW Binyan and to Ma'am Olay Casbadillo. God bless po sa lahat. Mula kay Lucy Sarmiento Gonzales. So sa pagpapatuloy, magbibigay po kami ng update sa aming mga programa dito sa aming komisyon. Ito po, launching po to ng aming mga Senior Citizens Community Care Centers. Nako, 3 launching po kami last week. Isa po sa Los Baños, sa Mabini, Bohol, sa Visayas to, at sa Ubay, Bohol din, sa Visayas. Sige po.
po natin yung tatlong launching ng Senior Citizens Community Care Center natin. Pero para sa karagdagang impormasyon, gusto ko pong idagdag na ito pong SC3C o Senior Citizens Community Care Center ay programang pinangungunahan ng NCSC, katuwang ang mga local government units at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Makikita niyan, dyan po yung DOH, PhilHealth, dyan po yung DOLE, TESDA, Department of Agriculture, at andyan din po yung ating DILG para tumulong para sa lahat ng matatanda sa ating lugar. So ito po ay one-stop hub para sa suporta, serbisyo at kasiyahan ng ating mga nakatatanda sa pag-asa na pakikilahok sa mga programang panlipunan. Ito ay sentrong may kumpletong serbisyo para sa kanilang pangangailangan. Layunin din ng SA3C na pagsama-samahin sa isang lugar ang mga serbisyong handog ng mga ahensya ng gobyerno para sa ikagiginhawa ng mga nakatatanda. Sa pamamagitan ng SA3C, magkakaroon ng bagong tahanan na puno ng malasakit at kalinga ang mga senior citizens natin. So, mga lola at lolo, punta po tayo sa ating mga AC3C, sa ating mga lugar. So, punta po tayo sa ating expanded Centenarian Act update. As of 2024, tumatanggap na po kami ng mga application forms. So, yung mga nag-birthday po noong March 17, 2024 hanggang June 30, 2024, at yung mga centenarians po ng January 1 hanggang December 31, 2024, ay umasa po kayo sa July po. Itong July 2025, mag-uumpisa na po kami magbigay ng mga ayuda. So yung mga sumulat sa amin at nagtanong ba't hindi pa sila nakakatanggap, matatanggap nyo na po itong July yung inyong mga ayuda, lalo na po yung mga centenarian. Pero yung mga milestone agers natin na 80, 85, 90, 95, ang umpisahan pa lang po namin mabigyan yung March 17 hanggang June 30, 2024. After that, yung susunod na po. Okay, para naman sa 2025 progress report, sa first quarter, as of June 3, 2025, ang mga total beneficiaries po na silbihan na po natin ay 40,096. Naku, dami na. Ang total amount na disbursed namin ay 427,780,000. Ito po ang breakdown. Mga 80 years old, 20,499. Ang 85 years old, 12,798. Sa 90 years old, 5,031. Ang 95, 1,470. At ang 100 years old, 298. Okay? So, ibabalita ko po last week, doon isang araw lang, no? Bumisita po yung mga indigenous people po na galing Mindanao, pumunta po sa opisina namin. Marami po kami pinag-usapan. Ito po yung video ng nung nangyari nun. Ito, makikita nyo, meron silang mga nilapit na mga problema nila tungkol po sa mga benepisyo. Kasi isang problema po ng mga indigenous people natin, wala po silang mga registration sa ating PSA. So, wala po silang mga birth certificate. So, gagawan po natin ng paraan para yung benepisyo nila ay makarating po sa bundok, sa mga ancestral domain nila. So maganda po yung usapan namin at makikipag-usap din po kami sa NCIP para po maayos po yung kanilang mga hinaing, lalo na po sa ayuda na galing sa gobyerno through the NCSC. Pagkatapos po niyan, nagkaroon po kami ng meeting with the Department of Economy, Planning and Development. Ito po yung dating NEDA. Ang highlights po, nagkaroon po kami ng programa para ma-integrate yung health, wellness and social and referral services. Tsaka yung mga programa namin na i-align with the Philippine
plan of action ng national natin at ng NCSC. Then we also had the presentation of our SC3C in the Social Development Committee, Technical Board ng NEDA. And this coming June 13, we will present yung aming SC3C for approval and endorsement to the Social Development Committee. Cabinet level na po yan. So baka maging batas to or masuporta ng gobyerno. And siguro all LGUs, kung meron kayong mga planong magkaroon ng SC3C, masusuportahan po ng gobyerno. And with regards to our institutional updates, again, yung ating 16 regions nationwide ay operational na po. Kung may tanong, maaring pumunta kayo or tumawag o mag-email sa aming mga NCSC offices. Or pwede nyo rin pong bisitahin ang aming NCSC website at i-follow at like ang ating NCSC official Facebook page. Or pwede rin nyo puntahan kami sa TikTok at NCSC Philippines at ang aming official YouTube account. Marami pong makikita ang mga balita dyan. Okay, magpunta na po tayo sa unang ating topic for this afternoon. Ito po ang sumusunod ay mga segment ng programa kung saan tututukan natin ang mga issues at mga suliranin ng inaharap ng ating mga senior citizens. Ito po ang aksyon at solusyon kay COMGEN. Si National Commission of Senior Citizens Commissioner Ricardo Rainier G. Cruz III. Aksyon agad yan kay COMGEN dito sa Golden Hub ng isang announcement kung saan inaanya namin ang mga senior citizens na ipadala ang kanilang mga komento at reklamo at magsumbong gamit ang comment section. Isa po sa aming mga natanggap, although marami po kaming natanggap na reklamo, mukhang maraming concern ating mga seniors, ay mula kay Sir Joel Paigao mula sa San Fernando, Romblon. Ayon sa kanya, pwede nyo po ba aksyonan ang hindi pag-distribute ng cash gift dito sa Region 4B? Ang asawa ko po ay isang octogenarian last year pa, April 4. Pinanganak po siya noong April 4, 1944 at nag-80 years old na po siya. Pero sa hanggang ngayon, hindi po siya nakaka-claim. So, inaksyonan po namin agad through the NCSC, may Maropa team namin, ang reklamo ni Sir Joel at agad na na-verify na qualified ang asawa niya sa Centenarian Act sa mga dokumento na kanilang mga sinumiti. Agad namin na ibalita sa kanya, tinawagan namin siya na on process na po ang kanyang application form at makakasama na po siya sa pagbibigay ng ayuda sa July 2025. Ito po yung third wave ng release namin. Pakinggan po natin ang tinig ni Sir Joel mula San Fernando, Romblon. Ako po ay si Joel Fuegao po, dating OSCA head ng San Fernando, Romblon. Salamat pala doon sa at na-solver na rin yung kay Mrs. tungkol sa centenarian niya noong 2024. Yun lang po ang naayos na rin po namin ang mga papilis na submit nung last year pa, 2024 sa OSCA namin. Mabuti po at na-approve na rin yung sabi daw doon sa region. July daw ang release nung centenarian 2024. Thank you. Ang sunod nating natanggap na complaint ay mula naman kay Miss Roselane Alvarez ng Manila. Siya po ay nagpaabot ng concern para sa kanyang lola na isang centenaryo naman mula sa Sudipen, La Union. Ang pangalan po si Lola Laurencia Kabakungan Maala. Ito po ang reklamo ni Miss Roselane. Good day po, my lola is from La Union. Last year pa po siya nag 100 years old and until now wala pa din pong natatanggap na centenarian benefit. Sabi ng aming OSCA, hintayin lang daw ang pondo. Ngayong June, magwa 100 years old na po siya. Sa kanyang kaarawan hanggang ngayon,
wala pa ding ayuda. Baka po mawala na lang ang lola ko at hindi pa nakakuha ng kanyang benepisyo. So agad po naming inaksyonan through NCSC Region 1 ang concern na ito at napag-alaman po namin na nasa listahan naman po siya ng mga pangalan na na-endorso ng DSW Central Office sa NCO Central Office last May 5, 2025. May pinadala na pong liham ang NCSC Regional Office 1 para kay DSWD Field Office 1 dated June 3, 2025 para ma-turn over na ang mga dokumento upang ma-process ng NCSC ang kanilang benepisyo. So, inintay na lang po natin yung sa sagot ng DSWD Field Office 1 ukol dito. Pero tinawagan din po ng aming regional office ang focal person ng DSWD La Union upang makag-fill up na ng NCSC application form at ma-endorse ng kanilang mayor sa Regional Office 1 habang iniintay ang mga naipasang dokumento galing sa DSWD. Nakausap din po natin si Ms. Roland upang ipaabot ang balitang ito. Sige po. Pakinggan natin ang tinig ni Ms. Roslyn Alvarez ng Manila. Hello po, magandang hapon po. Ako po ay isa po sa apo ni Laurencia Maala. Actually, lang po, inano ko lang po yung tita ko, tinulungan ko lang po kasi dalawa lang po kasi sila sa bahay. Tapos yung lola ko po kasi is hindi na talaga siya nakakatayo. Nakahiga lang po talaga siya sa amin. Last June 2024 pa po kasi ata na isubmit po ng tita ko yung mga requirements. And then, yung ngayon po, nagulat po din kami na wala pa po pala. So, dahil nga po sa province sila, tas kami Manila. So, nag-try lang din po akong mag-check dun sa inyong page sa FB. Kung ano po ba yung process pagdating po sa ganung benefits sa mga 100 years old na mga elderly. So ayun, medyo alarming lang sa amin kasi magwa 101 na po siya ngayon June. So bakit kaya wala pa? Ang iniisip namin baka mamaya hindi maibigay or hindi po rin namin kasi alam. Kaya din po kami nagtatanong din kung ano po ba yung process, may gagawin pa po bang iba bukod pa po dun sa pag-submit po namin ng mga requirements. Nagpapasalamat po ako sa pagtugon po dun po sa aming mga katanungan regarding po dito sa aming ipasa pong dokumento. Yan. Sa ngayon po, naliwanagan naman din po kami dun sa mga aming mga katanungan. Umaasa po kami na matanggap po ng aking lola po yung kanyang benepisyo po. Siya po ay nakatira po sa Singat, La Union. Pangalan niya po ay Laurencia Maala. Sana po ma-aksyonan at magabayan din po kami dito po sa pagproseso po. Yun po. Maraming salamat po. Okay. Napakaganda ng nagawa natin. No? Nagkaroon ng hope o kasagutan yung kanilang mga katanungan o yung concern para sa kanilang mga lola. So, salamat po NCSC. So, ngayon pa lang po, congratulations na sa inyo at maagang happy birthday po sa lola nyo na si Lola Laurencia na mag-celebrate ng kanyang 101 na kaarawan ngayong June 29. Happy birthday po. At yan po ang ating mga reklamong inaksyonan sa sumbong at aksyon dito sa ating programang Golden Heart, puso para sa seniors. Kung kayo po ay may katanungan at mga reklamo, bukas po ang aming mga tanggapan sa Central Office at sa ating mga regional offices. Okay, dito na po tayo sa pangalawang segment, yung ating questions and answers. So marami po kaming natanggap na katanungan mula sa iba't ibang lugar at pumili po kami ng 6 na katanungan na halos lahat po yan po ang mga tinatanong. Number 1. Paano po kung walang birth certificate at walang national ID ang isang senior citizen? Hindi na po ba siya kwalipikadong tumanggap ng 10,000 pesos na ayuda para sa mga edad na 80, 85, 90 at 95?
Ay, nako. Isa pong requirement talaga yan, yung birth certificate galing sa PSA. Pero kung talagang hindi po tayo pinalad na magkaroon ng birth certificate, hindi po tayo nakuha ng ating mga magulang, meron naman po tayo mga alternate. Kailangan po, meron pong dalawang valid na secondary ID na isusumite katulad ng mga sumusunod. Senior Citizens ID, yung ating passport, marriage contract, PhilPos ID, COMELEC ID or certification, GSIS or SSS ID, o birth certificate of any child, driver's license, PRC ID at marami pang iba. Ang kailangang ID na isumite ay valid at issued by the government. Ang importante po dito, sigurado po natin ang inyong edad. Okay, pangalawa, paano po matutulungan ang mga seniors na walang access sa internet o digital devices sa susunod na mga online requirements? Naku, madali lang po yan. Kung wala po kayong access, maaari naman po kayong magtungo sa pinakamalapit na office ng Senior Citizens Affairs o yung tinatawag na OSCA or yung ating mga local social welfare and development offices sa inyong lugar upang kayo ay matulungang mag-apply. Ito po, nais ko lang pong itanong kung ang isang 62 years old ay maaari pa rin pong makatanggap o makapag-claim ng ayuda. Maraming salamat po. Ang sagot, actually ang Expanded Centenarian Act of 2024 ay isang batas na naglalayo na magbigay ng pagkakilala sa mga mahal nating nakatatanda na naabot na ang milestone ages of 80, 85, 90, 95 at 100. Ito po ay ang pag-recognize sa kanila for living a long and healthy life. Kaakibat po dito ay ang recognition o pagkilala sa kanila ay ang paglaan ng pagbigay ng cash gift na 10,000 at 100,000 para sa mga centenarian. Sa ngayon po ay wala pong kahintulad na binibigay na cash gift para sa mga edad na 60 to 79 years old at in between milestone ages. Pero may tulong po ang ibang ahensya ng gobyerno para sa ating nakatatanda tulad ng social pension, assistance to individuals in crisis situation, medical assistance at ang importante, discount po sa mga gamot at sa mga restaurant at marami pang ibang establishmento. So, habang sa ngayon po, ang social pension for indigent senior citizens ay wala pa po sa NCSC. Ito po ay kasalukuyang nasa DSWD pa at kung gusto niyo pong magtanong tungkol sa social pension, pwede po kayong tumawag sa mga susunod na numero ng DSWD sa Globe 0917-110-5686 at 0917-827-2543. Ang smart nilang number ay 0919-911-6200. Yan. Pang-apat na tanong. Nais ko lamang pong malinawan tungkol sa Universal Pension Law. Ano po ba talaga ito at para sa anong edad ito ipatutupad? Lahat daw po ng senior citizens ng 60 taong gulang pataas, mayaman man o mahirap, may existing pension man o wala, ay makakatanggap ng benepisyo. Ngunit hanggang ngayon, ay tila wala pa ring malinaw na guidelines or implementasyon. Ano-ano po ba ang kwalifikasyon para makasama sa universal pension? Sana po ay may paliwanag ninyo ng mas detalyado. Maraming salamat po. Okay, ang talagang nangyayari ngayon, ang universal pension po ay isa po lamang panukala o bill na naipasa ng House of Representatives at sa ngayon po ay inendorso na sa Senado noong May 2024 last year. Ito ay hindi pa isang ganap na batas at dadaan pa to sa isang masuri na pagsusuri ng Kongreso. Ang implementing guidelines ay gagawin pa lamang kapag naipasa ang batas ng universal pension. So, wala pa po to, hindi pa po to batas. So, hintayin lang po natin na maging batas to.
So, maraming panglima, no? Maaari po bang malaman kung para saan po ang pagpaparehistro ng mga senior citizens sa 60 taong gulang pataas? Lalo na po yung mga umaasa malang ng tulong ng gobyerno. Marami palang ganyan, no? Marami po kasi sa kanila ay indigent at umaasa na makatanggap ng benepisyo. Sana po ay maliwanagan kami tungkol dito. Ang kasagutan po, ang NCAC, meron po kaming Senior Citizens Data Registration na matatagpuan sa aming website. Ito po ay naglalayong magkaroon ng komprehensibong datos upang matukoy ang kalagayan at mga bilang ng mga senior citizens. Napakahalaga at na dapat makilala natin ang bawat senior citizens para sa mas mabilis na access sa mga programa ng national at local government. Meron po tayong NCAC regional offices na kumakalinga sa mga senior citizens sa mga riyon at maaari niyong puntahan ang kanilang mga opisina at pwede kayo makipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng tamang numero na nakapost sa aming official Facebook page. Number 6 po, huling katanungan. Nais ko lamang pong magtanong. Halimbawa po ay umabot na sa edad na 90 ang isang senior citizen noong March 10. So this year yun, no? At pumanaw po siya noong March 22. Entitled pa rin po ba siyang makatanggap ng 10,000 na ayuda? Lalo na kung nakapagsubiti naman po siya ng kumpletong requirements at nalampasan na ang kanyang ika-90 na kaarawan. Ang sagot, kapag ang benepisyaryo ay nakapagpasa ng aplikasyon at prinoseso ang kumpletong dokumento bago o pagkatapos ng milestone na edad, ngunit namatay pagkatapos ng kanyang kaarawan, ang aplikante ay kwalipikado pa rin na makatanggap ng cash gift. Ang malapit na kamag-anak ang siyang magpapatuloy ng aplikasyon, ngunit ito ay may karagdagang ipasa ng mga dokumento. Siyempre, kailangan yung application form, primary ID ng benepisyaryong nasa taas. Kung walang primary ID, yung dalawang secondary ID ang kailangan isumite. Then, kailangan po ng endorsement letter mula sa city o municipal mayor kung saan huling nakatira ang benepisyaryo. Original na death certificate, photocopy ng kahit anong valid government-issued ID ng pinakamalapit na buhay na kamag-anak. Ito po, photocopy ng proof of relationship or yung certificate of live birth or marriage contract. Kung maraming nabubuhay na kamag-anak, papasubmit lang sila ng warranty, magsasubmit sila ng warranty and release from liability form. No, meron pa palang ganon. And lastly, yung special power of attorney. Okay, so maliwanag po. Yan po mga kailangan natin. So, ano muna tayo? Konting gap muna, then magbabalik po tayo after 5 minutes. World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan. Radyo Magazine. 1278. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin? Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA.
May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin. Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas. Extra batteries check, flashlight check, raincoat check. Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight. Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis. At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Nako, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada. Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada. Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan. Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha. Tandaan mo mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero. Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Nay, si Bunso nasa lupa ng bahay. Anong gagawin natin? Lumalaki na yung sunog, anak. Hindi mo ba siya kasamang lumabas? Nay! Tulong! Nay! Huwag nang hintayin na malagay sa panganib ang pamilya. Gawin ang mga sumusunod upang maiwasan ang sunog. Huwag i-overload ang saksakan. Bunutin sa saksakan o outlet ang mga appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanan ang niluluto. Kung sakaling bigla itong magliyab, huwag buhusan ng tubig dahil lalong lalaki ang apoy. Sa halip ay takpan ito ng basang-basahan o tuwalya. Ugaliing patayin ang gas pagkatapos magluto. Itago ang posporo o lighter sa lugar na hindi maaabot ng bata. Huwag ilagay ang may sinding kandila o gas lamps sa tabi ng kurtina o mga bagay na madaling magliyab. Mahalagang magkaroon ng fire extinguisher sa inyong bahay. Kung kailangan ng bumbero, tumawag sa National Emergency Hotline Number 911. Nay! Gising na! Malilate na po ako sa school. Anak! Naku, panaginip lang pala. Ay, salamat. Huwag ipagsawalang bahala ang mga paalala bago pa mahuli ang lahat. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Dagling kaalaman. Lumabas sa pag-aaral ng mga mananaliksik na ang pagbabawas sa pagkonsumo ng asin ng 10% ay makapagliligtas ng milyong buhay sa buong mundo. Ayon sa World Health Organization o WHO, marami sa bilang ng mga adults ang lumalagpas sa inirekomendang dami ng level ng asin na 2 gramo kada araw na nagriresulta sa pagkamatay ng 1.65 milyong katao mula sa sakit sa puso kada taon. Nakita sa pag-aaral na ang national policies na pipigil sa pagkonsumo ng asin ay makakatulong upang mapababa ang bilang ng mga taong apektado ng high blood pressure at sakit sa puso. Dagling kaalaman.
Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nagbabalik po ang Golden Heart, puso para sa seniors. Nakatid sa atin ng NCSC at Radyo Magazine. So, update lang po. Meron naman po tayong ipapalabas na Golden Stories na isa pong ECA beneficiary na galing po sa Nasipit, Agusan del Norte. Siya po ay 95 years old na si Lola Rosario Cases. Ito na po yung istorya niya. Kung Ginoo, nag-aalam ko sa taas ng kinabuhi. Magsilbigi hapon ko nila. Ako si Rosario O. Casis. Kung edad, 95 na. Gusto ko untang nga, balik ang kanhibang mga kusog ko. Nagantos ko og paningkamot nga, makasangpit ko sa Ginoo. Kay gisurman og di ko musangpit sa Ginoo. Kung Ginoo, nag-aalam ko sa taas ng kinabuhi. Magsilbigi hapon ko nila. Bisag unsay makaon mga gulay, mukaon gihapon basta tagaan. Wa man koy gamit ni tambal. Di ko nauna sa Ginoo, na patay na. Ako buhay pa man, inang ko nga ang Ginoo ay mag-igot sa ako. Sahay magkalimot mangbunta kay bata pagbata. Ito po. Nakita niyo po si Lola, naiiyak po sa tuwa na nakatanggap po siya ng ayuda at hindi po siya nakakalimutan ng ating gobyerno kahit po may edad na siya. So mapunta naman po tayo sa ating pangatlong topic. Ito pong reaksyon ng NCSC sa mga lumalaganap po na mga fake news. So siguro kung sa araw-araw nating pagbubukas ng ating mga cellphone, mga ating mga social media account, nako, parang paulit-ulit na lang po na mga siguro halo-halo pa yan. May fake news, may totoo. Pero itong topic po natin ngayon, pag-uusapan po natin ano po talaga itong mga fake news at paano po may iwasan o paano natin malalaman o saan tayo kukuha ng mga impormasyon para malaman ano pa talaga ang mga totoong impormasyon. So, ito po mga pwede natin sigurong ilagay na mga tips, no? Number 1, para malaman po natin kung totoo. Ito na ang sandaling hinihintay ng marami sa ating mga lolo at lola, ang opisyal na pagpapatupad ng 6,100 piso buwanang pensyon. Tandaan na ang panukalang ito ay matagal nang pinag-usapan at pinagdebatehan sa Kongreso at Senado. Siguro kung galing po ito sa mga reputable mga news platform or yung mga ating mga sikat o eksperto na nagsasalita, mas maganda po makinig dyan kaysa sa basta vlogger lang o yung mga pinapasa-pasa lang na mga impormasyon. So mamaya, meron po tayo mga kausap na eksperto, meron po tayong imbitahin, no? Inaimbita. Pangalawa, ugaliing magbasa at siyasatin ang mga impormasyon. Hindi naman po basta sinabing universal social pension, ano na kagad yun. So, pwede nyo pong tanungin yung opisina namin, NCSC, or tanungin nyo po yung DSWD kung meron na po ba talagang social pension na universal. Ang pangatlo, magtanong sa eksperto. So, ito na po yung ating pagkakataon. Meron po kaming inimbitang eksperto na isa pong
IT expert. Siya po ay isang graduate ng IT at isa pong professor po siya ngayon sa isang dalawang university po ang kanyang pinagtatrabahuan ngayon. Nagtuturo po siya doon. At dati po siyang nagtrabaho sa DOLE as an IT expert at consultant po siya ng iba't ibang private institution kung saan siya po ang nagbibigay ng advice para po sa mga problema sa IT. So, siya po ay walang iba. Dito na ba siya? Si Professor Renz Alan Canlas. Renz, nandiyan ka na ba? Opo, dito po. Magandang hapon, Commissioner Cruz. At sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa ating ito pong platform at sa online po. Salamat, Professor Renz. Kasi ito ngayon ang prevalent problem ng ating mga nakakatanda, marami pong naniniwala sa mga fake news. So, tama-tama yung pag-attend mo at mabibigyan mo ng kaliwanagan ng problema ng siguro matutulungan kung paano po maiiwasan ang fake news. So, kamusta naman? Ano man ang masasabi mo, Renz? Yun nga sa napabalita natin sa ating mga telebisyon, sa mga social media nga yung nakaka-alarma na pagdami ng mga fake news na ating mga nakikita, nababasa at napapakinggan. Yun po, sa una, ganito po ang ating maging reaksyon pag nakakabasa mo tayo ng mga balita. Dahil hindi naman ho natin siya alam agad kung ito ay tunay o peke na balita. Number one, na pinakamaganda pong gawin natin is stop and think before you believe or share. Kasi kadalasan sa atin, pagka nabibigla ng ating bugso ng damdamin at nakita natin yung balita na medyo nakakashock, nakakagalit, or parang feeling natin ay excited tayo. Dapat ang una nating iisipin ay, totoo ho ba to? Saan ba ito galing? Yan po dapat yung unang dalawang dapat natin gawin pag nakakabasa ng mga ganitong mga headline, lalong-lalo na sa social media. Yun, kita nyo magandang yan. May katanungan ako, Professor. Ano ba yung sinasabing na artificial intelligence? Ginagamit ba to sa fake news? Oo, ito po yung isa pa sa nakakabahala ngayon, yung tinatawag natin ng mga deepfake AI. Isa po yan sa mga umuusbong na AI na ginagamit para magpalaganap or magpakalat ng mga maling balita. Nakakalungkot lang pati ang ating Pangulo na si President Bongbong Marcos ay naging biktima rin naman ng ganitong AI. Lalo-lalo na yung isang recent ngayon na kilalang artista na si Michael V. So nag-post din siya sa kanyang Facebook page na nagpapaalala na hindi ito totoo at yung kanyang mga sinasabi ay gawa lamang ng isang artificial intelligence or tinatawag natin na deepfake AI. Oo nga, delikado pala yan. Ito naman, ano yung kadalasang ginagawa ng fake news peddlers naman para gamitin ng AI sa mga video online? Kadalasan ang ginagawa nila sa mga deepfake videos ay kung saan ang muka at ang boses ng tao, lalong-lalo na yung mga kilalang personality, ay ginagamit para mapagsalita ng mga script or ng mga tawag po dito ay kanilang mga mensahe na hindi naman talaga nila sinabi. So nagpo-post din sila ng mga video para makapandin lang at para kumalat ito at makapanira ng reputasyon o kumita pa ng pera. Okay. Siguro alam ko mayroon kang ipapalabas na video Siguro palabas natin after ng katanungan natin. May mga video kang ipapalabas So, ang ibig sabihin yung tao na kunyari nagsasalita, ginamit lang pala yung mukha niya tsaka yung boses. Nagagaya na pala ngayon yun. Tapos yun ang papalabasin na kunyari kanya talaga yon. Oo, ganyan na ngayon ka-advance ang ating mga artificial intelligence. Halimbawa
sa ating video, sa video po ninyo at ang boses po ninyo, gagayahin po yan ng AI at magpapalabas sila ng mga hindi totoong impormasyon at ikakalat ito sa mga social media. Ito po yung talaga yung sobrang nakakabahala sa panahon ngayon. Kaya dapat po tayo yung maging mapagmatsyag, mapanuri, at lagi tayong tumingin ng mga iba pang mga sources ng mga balita. Okay. No? So, paano natin masusuri kung yung social media page natin ay dummy account lang? So, kadalasan para sa mga dummy pages or dummy accounts sa mga social media, kadalasan dito ay hindi kanyang larawan ang nakapost po sa kanyang Facebook. For example, sa kanyang Facebook, hindi ho niya picture mismo ang nakalagay diyan. Pangalawa po, bagong gawa lang yung mga account. Kasi karamihan sa mga tinatawag natin na mga troll accounts, kadalasan niya mga bagong gawa lang, wala pang isang taon. Ayan, mga buwan pa lang ang tinatagal. Tapos kung mapapansin ho din ninyo, na konti lang yung kanilang mga friends and followers. So kadalasan yan po yung mga nagpapakalat ng mga maling balita. Kasi dahil sa kanila, wala naman hong mawawala sa kanila dahil konti lang ang kanilang mga followers, ang kanilang mga friends, at kagagawa lang ng kanilang account. Pwede na sila ulit gumawa ng mga panibago pa ulit account para makapagpakalat ulit ng mga fake news. Okay, last question. Medyo tayo no? Paano makakatulong yung ating mga kabataan o kasama sa ating bahay? Lalo na kasama ng mga nakatatanda upang hindi sila mabiktima ng fake news. Ayan. Maganda ho, lalo sa ating mga kapwa senior citizens po na nakikinig dito sa ating palatuntunan na magkaroon tayo ng bonding sa ating mga pamilya, lalo na sa mga apo, ng mga Gen Z na talagang nasasabi nga natin na expert na dun sa mga kanilang mga gadgets, sa mga social media. Kasi maaari po nilang i-search, mas mabilis na i-search yung mga tamang informasyon or kaya tawag natin ng mga cross-checking sa mga iba't ibang mga platform, yung mga kilalang mga news websites like sa mga GMA, sa mga Feedstar, etc. Ayan po. And then, pangalaw po, alam naman natin na pag totoo po ang balita, maraming media person or maraming media ang nagbabalita nito. So, doon pa lang malalaman natin kung totoo or fake po ang mga nababasa natin or nakikita natin sa mga social media at sa mga post na ating nasi-share. Yan napakaganda ng impormasyon na senior sa atin ni Professor Renz Canlas. So, meron po, thank you very much Renz sa susunod, imbitahin ka ulit namin. No? So, meron po kami nakalap na mga fake news video na gusto sana namin i-share dito sa ating programa. Ito po. Ngayon, masasabi na nating opisyal na ang Republic Act No. 11,916 o ang Universal Social Pension Act ay nalagdaan na ng Pangulo at simula ng maging. Simula Hunyo, daang libong matatanda ang makatatanggap ng kanilang unang Universal Social Pension. Ang Universal Social Pension ay isa sa mga pinakamahalagang programa ng gobyerno para sa ating mga senior citizens. Hindi ito ordinaryong ayuda lamang kundi isang pangatagalang solusyon upang matulungan ang ating mga lolo at lola na magkaroon ng dignidad at seguridad sa kanilang pagtanda. Ito na ang Ayan. So, ito na po yung inintay nating oras na talagang hindi na po natin pwede ma-extend. So, sa susunod po, sa isang linggo, alauna ulit, Huwebes, magkwentuhan ulit at masamahan ninyo po kami dito sa Golden Heart, puso para sa mga seniors. Okay, salamat po. Ito po ang inyong likod, si Commissioner Rainier Cruz ng National Commission of Senior Citizens. World-class na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan! Radyo Magazine.